Instant hits sila. Sana manalo tayo. Support. Mga kaibigan, magandang umaga po. Kay ganda nga namang umaga ngayon. Dahil po, hindi na po pareha noong unang linggo. Malungkot yung ating balitang boxing. Pero ngayon po, napakaganda po ang balita sa boxing. Talagang si Manny Pacquiao lang talaga ang nakapagbubuhay sa larong boxing. Saka baliwala lang natin yun dahil ang ating pong pag-usapan si Pedro Taduran. Mga kaibigan, si Pedro Taduran po, napakagandang laban yun mga kaibigan. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki-like lang at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Maganda. Yung style po ni Pedro Taduran mga kaibigan, hindi natin makikita sa mga Pinoy boxers. Iba ang style po mga kaibigan ni Pedro Taduran. Yun siyang mga style ng mga Thailander. Yun mga laban na yun, Thailander. Yan lang siguro pala ang makapagpatalo ng mga Japanese. Kasi itong mga Japanese fighter ay parang si Manny Pacquiao in and out eh. Nasa labas palagi sila. Kaya ang ginawa ni Pedro Taduran, yung kamay niya nakababa para pag-iingat na matamaan yung body shot. Marami ng mga Pilipino na tinamaan talaga sa body shot. Yung si Jonas Sultan, si Angkahas, Astrolabio, gano'n mga kaibigan. Sino pa yun? Si Dasmariñas. Yun mga kaibigan. Marami pong mga tauhan ni Manny Pacquiao na at isa naman si Magsayo natalo rin sa putusan. Hindi naman hapon 'yon. Sigurado kapag makalaban yan si Magsayo ng hapon, sigurado mabody shot rin 'yon. Kaya dapat sana pag-ingatan nila yung kanilang katawan dahil talagang pinaplanuhan talaga ng isang boksingero na yung mga body shot na yun. Iba naman si Manny Pacquiao kapag nagpatira yung si Manny Pacquiao sa kanyang katawan ay sinasadya yan niya kung kaya ba niya. Pag titirahin ka ng salubungin mo yung suntok ng kalaban na habang ikaw ay lumulundag at salubungin mo yung isang suntok doon sa liver shot ka, sigurado knockout ka talaga. So mga kaibigan, yun dito natin makikita na pinagplanuhan talaga ni Pedro Taduran ang pagkapanalo niya. Dahil po mga kaibigan ay talagang nagsasawa na si Pedro Taduran. Talagang nakikita niya hindi naman ako papahiya dahil marami doon na sa YouTube na nakalagay doon Pedro Taduran. Meron naman isa, hindi ko lang banggitin kung sinong vlogger yun. Meron doon nakalagay na Pedro Taduran susungkit ng isang world title, baka gagapang na naman. Ayun. Talagang hindi niya na kailangan, hindi ako mapahiya dito. Baka gagapang na naman ako. Tulad kay Vincent Astrolabio. Kaya mga kaibigan, yung laban na yun, yung laban ng kaibigan, makita mo sa round 1 pa lang, yung agresibo ni Pedro Taduran, walang nagawa yung hapon. At saka yung ang kanyang mga tirada mga kaibigan ay pinagplanuhan at saka accurate talaga yung mga suntok niya. Parang si Cuadro Alas mga kaibigan, suntok na may diin. Kaya mga kaibigan, nung umabot ng ilang round 2 yata yon, parang na-knockdown yung hapon yung mga kaibigan. Kaya ginawa ng mga team ng mga hapon, hindi ko na lang magagitin yung pangalan ng hapon ang mahirap basahin. Ang ginawa nila, nag-in and out siya, parang si Inoue. Yun talaga ang plano ng mga hapon. Dapat ilagay yun sa mga utak ng mga coach ng Pilipinas na ginagawa nila in and out. In and out talaga ang Manny Pacquiao style. At saka, ang kagandahan nito ni Pedro Taduran, tinatanggap niya ang suntok. Talagang hindi sila nagsasayang. World champion ito. Kailangan magpagilas ako. World champion ito.
tinatanggap talaga niya ang suntok ng Hapon. At saka marami siyang patama kahit hindi yun umabot po yung 12 rounds. Talagang panalo si Pedro Taduran dahil may suntok siya kahit hindi tumatama, talagang sumusuntok siya Yung Hapon talaga timing lang. Suntok hindi siya maka-timing ni Pedro Taduran dahil dinidikitan siya Dinidikitan siya. Yung style ni Pedro Taduran mga kaibigan, may pagka-Rocky Balboa Yung galawan, yung head movement niya parang si Manny Pacquiao at saka yung pag yuko niya, wala nang footwork yun dahil siya yung agresibo sa laban na yun, siya yung dumadasdas. Dahil kailangan ko ang belt dalhin ko sa Pilipinas, yung belt. Talagang believe talaga ako ni Pedro Taduran. Talagang nasa isip talaga niya na kailangan ko ito dahil hindi ko ako mapahiya. Pero yung kalagitan ng round mga kaibigan, napaisip commentator doon na baka babagsak na naman ito dahil palaging natamaan si Pedro Taduran dito sa body shot, liver shot pa. Mga kaibigan, dahil po sa nakatikim ng knockdown yung Hapon, ay parang humina na yung suntok niya. Round 1 to 4, humina. Pero makikita mo talaga, ang bilis talaga yung Hapon. Para talagang nakadruga. Parang nakaturok sila, na kaibigan. Dahil kahit pikit na po yung mata, lumalaban pa rin. Tingnan mo nga naman, hindi na knockdown. Inaawat lang ng referee para tapusin ang laban dahil wala na, hindi nakikita kung nakakita pa yun, naabot pa yun ng 12 rounds, hindi na nakakita. Makita mo kaibigan, kita mo para talaga silang mayroon talaga silang, hindi na natin sabihin magitin, pero nakakaduda talaga itong mga Hapon na to. Kahit yung laban ni Astrolabio, napakabilis din nakatane. Kaya dapat sana itong Pilipinas ganyan yung gawin nila, yung laban yung nakababa yung kamay ni para dipinsahan yung kanyang yung katawan nakababa. Tapos yung suntok niya mga kaibigan, wasiwas, pang, ayun. Kaya tinatamaan talaga ng Hapon. Wasiwas mga kaibigan, talaga pakita talaga ni Pedro Taduran na determinado siya na manalo sa laban na yun. Grabe talaga ang kondisyon nitong si Pedro Taduran mga kaibigan. Parang hindi siya hinihingal at saka mga kaibigan yung talagang ang kanyang disiplina sa kanyang sarili at determinado sa kanyang pagkapanalo sa laban nito ay makikita mo talaga ang lakas ang kanyang mga kamao at gusto talaga niyang kukunin, susungkitin talaga niya ang belt na ito, ang IBF World Champion. At tingnan mo nga naman mga kaibigan at ganito talaga ang puso ng isang champ. At panoorin mo na nyo na lang mga kaibigan itong highlights hanggang matapos ang laban at makikita mo talaga nyo talaga na grabe ang mga patama ni Kun. Parang ang Hapon talaga mga kaibigan, parang idinidiin talaga niya ang galit niya sa mga Filipino boxer na natalo. At dito talaga niya kanyang iganti talaga sa paraan ng kanyang mga kamao mga kaibigan. O tingnan mo nga naman, talagang pakpakan talaga ang laban. Pang isa po itong kandidato mga kaibigan sa isang fight of the year, ganito mga kaibigan. At nagpapasalamat tayo sa mga Japanese na venue mga kaibigan na dito sa Asia. Ang Japan mga kaibigan ang isang kapital ng mga world champion, kapital ng mga maliit na mga boksingero. Kung hindi po sa bansang Japan ay hindi po sisikat yung mga minimum weight galing sa mga maliliit na boksingero hanggang sa super bantamweight, dahil sa doon po sa bansang USA at sa Russia at sa Europe yung mga malalaking mga boxer ang kanyang pinasikat. Hindi po dito sa atin na napakaganda naman sana tingnan yung maliliit na boxer
titingnan, hindi katulad ng mga malaking boxer na puro yakapan. At saka yung ibang bansa na parang umuunlad na ng mga boksingirong mga maliliit na boxer at maganda rin panitingnan mga kaibigan. At dito mga kaibigan, nakaabang na po ang referee dahil gusto na talagang i-stop na itong fight na ito dahil hindi na kaya sa referee yung kasi nakapikit na po yung mukha ng isang Hapon at ito ready na po ito siya para itigil na ang ganitong laban dahil talagang warrior itong mga Hapon na ito. At dapat nga talunin ito dahil milaltrato tayo noong panahon ng World War II. At ilagay natin sa isipan na tayo ay mga mangmang noon na panahon ng mga Hapon at talagang magkaisa tayo mga Pilipino boxer na dapat pahiya na itong mga Hapon na ito.